Saan mo ba kami dadalhin? Saan mo gustong pumunta? Ibinalik niya lang sa akin ang tanong. Ikaw yung tinatanong ko pero binabalik mo lang din sa akin ang tanong ko. Inirapan ko si Owen. Mommy, are you two fighting? Pinalingan ko sa backseat ang anak ko. Nakalimutan ko nandito nga pala siya. Hindi anak, ganito lang kami mag-usap. Mahina kasi pandinig niya kaya nilalaksan ko ang boses ko. Palusot ko. Nang balingan ko si Owen, nag-iba na ang kanyang itsura dahil siguro sa sinabi ko. Ginawa mo pa akong bingis sa anak natin. Anong gusto mong sabihin ko? Na nag-aaway tayo? Pabalik kong bulong sa kanya. Tell her that I love you. Natigilan ako sa sinabi niya. Napansin ko ang pagiti niya. Hindi na lamang ako umimik pa. Mommy, when I grow up, I don't want to have a boyfriend. I don't want to text or call. I feel like having a boyfriend is tiring. I really don't want to. Just like Uncle Alex, he always says sorry to his girlfriend. Nakakapagod kayong magpatawad. Nagatinginan kaming dalawa ni Owen dahil sa sinabi ng anak ko parang ilang taon na itong nagsasabi ng ganyang mga bagay. Masarap magkaroon ng boyfriend, baby. Lalo na kung nagmamahalan kayong dalawa. Ginatungan naman ito ni Owen. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit kinindatan lang naman niya ako. Bakit masarap magkaroon ng boyfriend? Hindi naman po yun kinakain. Tao po yun eh. Sabay kaming natawa ni Owen dahil sa tanong ng anak namin. Anak, mas mabuti pang matulog ka na lang muna. Hindi ako naantok, mommy. Makinig ka ng song. Utos ko sa kanya. Ayoko din po, mommy. Napailing na lang ako sa anak ko. Lahat na lang ay ayaw. Binabantayan kita, mommy. Napalingon ulit ako sa kanya. Bakit mo naman ako binabantayan, anak? Baka kasi mag-away kayo ni Mr. Sungit. Wala magtatanggol sa'yo. Natawa lamang sa Owen at ganun din naman ako. Ang daldal talaga ng anak ko. Bumiyahe ay tahimik na lamang kami ni Owen. Ang anak ko naman ay nag-a-enjoy sa mga nadadaanan namin. Nasa Tagaytay na kami at kitang-kita na rin namin ang view ng Taal. Mas lalo lamang itong nag-iingay nang makita niya ang Taal. Wow, mommy. Gusto ko dun. Turo niya sa Taal. Malayo yan, anak. Ani ko. Next time, baby, pupunta tayo dyan. Yay! Thank you, Mr. Sungit. Tuwang-tuwang sabi niya. Huminto kami sa isang seafood restaurant. Nakaramdam na kasi kami ng gutom. Ang anak ko naman ay enjoy na enjoy. Hindi ramdam ang lamig samantalang ako ay nanginginig na sa lamig. Hindi naman kasi nakapaghanda. Sleeveless pa ang suot ko. Nagulat na lamang ako nang biglang uminit ang pakiramdam ko. Isinuot niya na pala sa akin ang jacket niya. Binalingan ko ang anak ko at may suot na rin pala itong jacket. Nakapaghanda pala si Owen. Papasok na kami sa Crab and Bites restaurant. Good evening, sir, ma'am. Bati ng mga staff sa amin. Iginiya nila kami sa aming table. Mula sa table namin ay kitang-kita ang mga ilaw sa bahay sa ibaba. Mommy, gusto kong tumira sa ibaba. Anak, hindi pwede. Ani ko. Soon, baby. Magpapagawa tayo ng rest house sa ibaba. Sumabat naman si Owen. Talaga po? Yes. Tumango naman si Owen. Ini-spoiled niya masyado si Olive. Baka mamaya hindi lang yan ang hingin sa kanya. Maya-maya lang din ay dumating na ang pagkain namin. Napaawang alabi ko na makitang nakalagay ang seafood sa malaking sandok. Namangha na naman tuloy ang anak ko. Habang inilalapag ang seafood sa table namin ay pansin ko naman ang pag-alog ng dibdib ng waitress. Ganito ba talaga mga waitress dito? Ang laki ng kanilang mga joga. Mommy, is that Bilbil? Pasimple kong binalingan ng anak ko dahil sa naging tanong niya. Ang tinutukoy niya na namang bilbil ay ang malaking boobs nito na umaalog-alog pa. Anak, hindi. Bulong ko sa kanya. Binalingan ko naman sa Owen. Hindi ko alam kung bakit dito niya pa talaga naisipang huminto para kumain. Siguro palagi na siya nandito at binabalik-balikan niya na lang itong mga waitress na malalaki ang boobs. Bakit hindi mo titigan? Pasimple kong bulong kay Owen. Kunwari pa kasing ayaw tumingin pero pasimple naman yung mata niyang sumisilip. Nagsiselos ka ba? Bulong niya rin sa akin. Hindi ako nagsiselos. Bakit kasi dito mo pa naisipang kumain? Siguro dahil sa malalaking joga nila, no? Asar ko sa kanya. Wifey. Saway niya. Tapos na po, sir. Enjoy the food. Sabi ng waitress pagkatapos nitong maisalin sa aming table ang seafoods. Ayan ha, tapos na. Ikaw lang yung sinabihan ng waitress na enjoy the food daw.
Sarkastika na sabi ko sa kanya. Natuwa lamang ito. Parang tinatawanan pa niya ako. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Huwag mo na itanggi na nagsaselos ka. Asar pa niya sa akin. Hindi ako nagsaselos for your info. Mas balak ang akin doon, no? Irap ko sa kanya. Narinig ko pa ulit ang tawan niya. So, inaamin mo na ngayon? Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Huwag ka mag-alala, wife. Sa'yo lang ako nakatingin, hindi sa iba na nasa paligid natin. Nakangiting sabi niya sa akin. Irap ko sa kanya. Nag-aaway na naman po ba kayo? Bigla na lamang na tumayo si Olive at namewang sa aming dalawa. Nakalimutan ko na kasama nga pala namin si Olive. Anak, hindi kami nag-aaway. Sagot ko. Umupo na ito sa tabi ko. Then what is Jogo, mommy? Narinig pala ng anak ko ang sinabi ko sa ama niya. Binalingan ko si Owen na pasimpleng tumawa. Mag-explain ka ngayon. Asar pa ni Owen sa akin. Anak, yung yoga na narinig mo, isa lang yung exercise. Paliwanag ko sa anak ko. Ganoon po ba, mommy? Huminto sa pagtawa si Owen. Nag-umpisa na rin kaming kumain. Dahil crabs ang una kong binanatan, hinihimay ko na lamang ito para kay Olive. Paano mo nalaman ito? Tanong ko kay Owen na seryoso din kumakain. Nadaanan lang natin, hindi ba? Maang-maangan ka pa talaga. Siguro palagi ka nandito, no? Tumawa na naman ito. Yung tawang masarap sa tengang pakinggan. You were asking about this restaurant earlier. Then you denied that you were jealous? Admit it, wife. That's why you're acting like that because you're just jealous. Hindi nga sabi. Kumain ka na nga lang. Inirapan ko muli ito. Hindi lang kasi ako mapakali. Sa dinami-daming restaurant na dinaanan namin, dito pa talaga siya huminto. Dito pa sa restaurant kung saan kitang-kita yung cleavage ng mga waitress. Nakatulog na sa biyahe ang anak ko. Saan ba talaga kami dadalhin itong sa Owen? Imagine nakasuot pa ng uniform sa Olive. Wala kami mga dalang damit na pamalit kung sakali man na gusto namin magpalit. Saan mo ba talaga kami dadalhin? Inis na ako sa pinagagagawa ni Owen. Nakarating na nga kami ng Batangas. Sa tagal ng biyahe, sa wakas nakarating din kami sa hotel na pag-i-stayan daw namin ngayong gabi. Ano bang gagawin natin dito? Kanina pa niya ako hindi sinasagot. Malalaman mo bukas. For now, matulog na muna tayo. Anito. Pumasok kami sa isang hotel. Tulog pa din si Olive. Kumuha siya ng double room. Pagpasok namin sa loob ng room ay kaagad niyang tinahak ang kama para ilapag doon si Olive. Hindi man lang nagigising ang anak ko. Alam mo bang may pasok ang anak mo bukas? Inis na sabi ko sa kanya. Yeah, I know. Tipid na sagot niya. Alam mo pala pero bakit mo kami dinala dito? Paano papasok si Olive bukas? Sa biyahe pa lang malabo na makarating tayo na maaga bukas sa Manila. Bakit bang init ang ulo mo? Halika nga dito. Nagulat na lamang ako nang bigla kong hilahin ni Owen palapit sa kanya. Napaupo ito sa kama kaya naman napaupo ako sa kandungan niya. May init pa rin bang ulo mo? Pilyong tanong nito sa akin sabay halik sa akin labi. Kumurap-kurap na lamang ang mga mata ko. Narealize kong wala pa rin nagbago sa nararamdaman ko para sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa mga oras na ito. Ganoon pa rin naman ang pagtingin ko sa kanya. Napakagwapo niya pa din sa malapitan, lalo na ang mga mata nitong nangaakit. Napaawang na lamang ang labi ko nung unti-unti nitong inilapit ang muka. Napapikit na lamang ako. Marupok talaga ako. Naramdaman ko na lang na lumapat na sa akin labi ang malambot niyang labi. Bakit mo ako hinalikan? Tanong ko nang pakawalan niya ang labi ko. Matamis itong umiti. Bakit mo ako tinititigan? Naisip mo na ba kung gaano kagwapo ang lalaki nasa harapan mo ngayon? Pilyong tanong nito sa akin. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa akin bewang. Parang gusto ko ng joga. Pilyo muling sabi nito. Sinapa ko naman kaagad ito. Yung waitress kanina malakang joga. Irap ko sa kanya. Kaso nandito sa harapan kong gusto ko. Tigilan mo nga ako. Itinula ko ito sa dibdib ngunit tinawakan niya lang kamay ko. Natigilan ako kaya naman tinitigan niya ako. Ganun din naman ako. Hindi ko napigilan na hindi tumitig sa kanya. Lumikot ang kamay niya. Gumapang ito sa tiyan ko hanggang sa maramdaman kong nasa ilalim na ng damit ko. Humahaplos na ito sa ibabaw ng bra ko. This is what I want. Naramdaman kong pinisil niya iyon. I let out a soft groan. Yumuko siya tinaas ang laylayan ng damit ko hanggang sa ma-expose sa kanyang harapan ang dibdib ko. Mommy?
Nalak ang aking mga mata nang marinig ang boses ni Olive. Si Olive! Natarantang sambit ko. Nang balingan ko ay nakahinga ko ng maluwag na makitang nakatagilid ito habang nakatalikod sa kinaroroonan namin. Kagad na hinila ni Owen ang kumot saka ibinigay sa akin. Mabuti na lang bago pa makaharap sa amin si Olive ay natakpan ko na ang katawan ko. Mommy? Kinukusot-kusot ni Olive ang kanyang mga mata. Mukhang inaantok pa. Sunuyod nito ng tingin ng buong paligid ng silid. Mommy? Why am I hearing something like... Nag-init ka agad ang aking pisngi dahil sa tanong ni Olive. Gayang-gaya pa nga niya ang ungol ko kanina. Namumula na yata ako sa iya sa mga oras na ito. Narinig niya pala ang ungol ko. Buti na lang at inosente kaya naman hindi niya alam ko anong ginagawa namin ng daddy niya. Hindi ako nakatulog buong magdamag kaya naman pakaramdam ko yung bigat ng eyebags ko. Hindi nga kami magkatabi ni Owen pero pakaramdam ko nakamasid naman siya sa akin. Hindi tuloy ako nakatulog. Naisip ko ang nangyari sa amin bago magising si Olive. Nagtungo kaagad ako sa banyo para tingnan ang sarili ko. Ang laki nga ng eyebags ko, Diyos ko. Naghilamos na lamang ako para mawala na rin ang antok. Ngayon lang kasi ako dinalaw ng antok kung kailan umaga na. Paglabas ko ay gising na din si Olive. Tamang-tama din ang pagdating ng breakfast namin. Nagising na rin si Owen. Napansin kong nakatitig siya sa aking muka. What happened to your eyes? Buong pagtataka na tanong ni Owen. Nagtanong ka pa? Ikaw na nga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng eyebags eh. Katulad ni Owen ay napatitig rin sa akin ang anak ko. Mommy, para kang kinagat ng bees. Komento naman ng anak ko. Hindi ako nakatulog kagabi. Masungit na sabi ko sa dalawa. Why, Mommy? Nakangusong tanong ng anak ko. Wala, binabantayan lang kita. Tipid na sagot ko. Kumain na lang tayo. Huwag yun ang bantayan ng eyebags ko. Okay, sagot naman ni Olive. Pagkatapos namin kumain ay naligo na rin ako. Kasabay kong maligo si Olive. Paglabas namin ng banyo ay naghihintay na rin si Owen. Nakatapis lamang ako ng tuwalya at pansin ko ang paglikot ng kanyang mga mata. Ikaw na. Ani ko sa kanya. Kumurap-kurap ito saka gumalaw para tahakin ang banyo. Nauna kong bihisan sa Olive. Sununod ko naman ang sarili ko. Tapos na kami magbihis ng anak ko nung lumabas ng banyo si Owen. Nakatapos lang din ng tuwalya ito kaya naman nakabalandra sa paningin ko ngayon ang kanyang masculine chest. Ambok niyang tumutulo pa ang butil ng tubig sa balikat ni Owen habang pinupunasan niya ito. Mommy? Napakurap-kurap na lamang ako nang marinig ang boses ng anak ko. Natulala pala ako ng ilang segundo. Baby? Anong... Nakaawang po ka sa labi mo, Mommy. Para kasi nakakita kayo ng multo. Puna ng anak ko. Hindi multo, anak. Obs ang nakita. Naibaling ko kay Owen ang aking paningin dahil na-realize ko kaagad ang sinabi ko. Natatawang napatingin sa akin si Owen. Narinig niya ang sinabi ko. Mommy, hindi ba bad yung obs, Mommy? Inosente tuloy na tanong sa akin ng anak ko. Narinig ko na naman ang pagtawa ni Owen. Ay, oo anak. Bad nga yun. Ang ibig ko sabihin, nakakita ko ng tinapay. Masarap na tinapay. Palusot ko na lamang. Mas lalo ko narinig ang tawa ni Owen habang nagbibihis ito. Nasaan po ang tinapay, Mommy? Wala naman po eh. Nakakamot sa ulo na tanong ni Olive sa akin. Meron anak, mamaya bibili tayo ng tinapay. Mommy naman eh. Muling napakamot sa ulo ang anak ko. Akala ko po meron. Wala naman pala. Nakangusong sabi nito. Natawa na lamang ako. Natapos na rin magbihis si Owen kaya naghanda na kami para lumabas. Biyahe na ulit kami hanggang sa makarating kami sa aming patutunguhan. Hindi ko nga alam kay Owen kung saan niya ba talaga kami dadalhin. Sumunod na lamang ako sa plano niya. Kidnapping na nga itong ginagawa niya eh. Hindi man lang niya sinabing dadalhin niya kami dito. Basta na lamang niya kaming dinala dito gamit pa ang kotse ko. Huwag niyo sabihin namumulubi na siya kaya wala na siyang sasakyan. Nasa loob na kami ng kotse. Akala ko ngay uuwi na kami ngunit ibang direksyon ang tinahak namin. Ilang minuto pa naging biyahe namin hanggang sa makarating kami. Ito na siguro ang last na paghihintuan namin. Kaninong bahay ito? Tanong ko naman sa kanya. Tulog naman sa Olive kaya hindi maririnig ang usapan namin. Rest house namin. Tipid na sagot niya. Anong gagawin natin dito?
Naguguluhang tanong ko sa kanya. Binuhat niya sa Olive. Malalaman mo pagpasok natin sa loob. Nito. Hindi na ako makapaghintay kung ano ba talagang meron sa loob. Masyado naman yatang misteryoso ang lalaking ito. Ilang hakbang na lang ay mararating na rin namin ang pintuan. Huminga ako ng malalim bago tuluyang humakbang papasok sa loob. Ano kayang meron dito? Owen, ano ba talagang gagawin natin dito? Natigilan ako ng pagpasok ko pa lang sa loob ay may mga lights sa sahig at may red carpet. Sinundan ko ito ng tingin at doon ko nakita ang napakalaking hugis puso na nasa hindi kalayuan mula sa amin. Napaawang ang labi ko at nanlaki din ang mga mata ko. Anong meron? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Napangiti lamang ito. Hindi niya man lang ako sinagot. Maya-maya lang ay may narinig akong ingay. Boses ng mga kuya ko ang narinig ko. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga ito. Hey bunso! Bati nilang lahat sa akin. Mas lalong napaawang ang aking labi na makita sa Ate Thea at ang yaya ng anak niyang nagbubuhat sa aking pamangkin. Halos hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko sila ngayon. Kasabot ba sila ni Owen? Kuya, anong ginagawa niyo dito? Naguguluhang tanong ko sa kanila. Hindi mo pa ba halata, bunso? Nandito kami para suportahan ka. Suportahan saan? Napatingin sila kay Owen. Nag-sign language si Kuya Alex kay Owen. Maya-maya lang din ay nagising na sa Olive. Nagulat din sa mga nakita. Wow! Namanghaan ako. Romantic! Komento pa nito. Napatingala siya sa daddy niya. Are you really ligaw-ligaw to my mommy? Walang preno ang bibig na tanong ng anak ko. Yes, if you let me. Lumuhod si Owen para makapantay ang anak namin. Namawang naman ang anak ko. Hindi mo siya paiiyakin? Nakapamewang na tanong ni Olive. Umiling-iling si Owen. Promise, never again. Nakangiting sagot ni Owen. Never again? Why? Pinaiyak mo na ba ang mommy ko? Napatingala si Owen sa akin. I'll be honest with you, baby. Muling humarap sa anak ko si Owen. Yes, minsan ko nang napaiyak ang mommy mo. But I promise you, I'll never make her cry again. Promise? Promise. Hindi mo siya sasaktan? Tanong ulit ng anak ko. Napailing ulit si Owen. If you lie, you will go to hell. I'm not lying. Okay, you have a blessing from me so you can ligaw-ligaw to her na. Marteng sabi ni Olive sa ama niya. Napangiti na lamang ako. Maging sila kuya at Ate Thea ay narinig kong pagtawa. Tumayo si Owen at hinarap ako. Kinakabahan ako. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang hawakan niya ang kamay ko. Dinala niya ito sa akin niyang dibdib. Do you feel it? Umpisan niya. Nararamdaman ko rin ang bilis ng tibok ng dibdib niya. Sunod-sunod ako napalunok. Ano bang ginagawa niya? Mas lalo patuloy bumilis at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Anong ginagawa mo, Owen? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Nabigla na lamang ako na lumuhod sa harapan ko ang isa nitong tuhod. Owen. Napalingon ako sa paligid. Nakita kong malaki ang ngiti ng mga kapatid ko. Alam na pala nila ang plano ni Owen. Ang buong akala ko galit sila sa lalaking ito pero ngayon parang suportado pa nila. May isinuhol na naman ba si Owen sa mga kapatid ko? Sinuhulan mo na naman ba mga kapatid ko kaya nila suportado ito? Tanong ko sa kanya. This time, hindi suhol ang binigay ko sa mga kapatid mo. Niligawan ko sila. Sagot nito. Nagpaalam ako sa kanila na pakakasalan kita ulit. Dagdag pa niya. Napaawang ang labi ko. Ano sabi mo? Pakakasalan kita ulit, Angel. This time, it's not first. Let's start again. Let's start with love, not with forced marriage. Anito. Namumuo ang luha sa aking mga mata sa mga oras na ito. Totoo ba yan? Naiiyak kong tanong sa kanya. Mukha ba ako nagbibiro dito? Nakangiting sagot naman niya. Tumulo na ng tuluyan ang aking mga luha nang makitang may inilabas itong maliit na pulang box. Sing-sing. Will you marry me again? Napatakip ako ng bibig. Napaiyak ako ng tuluyan. Hindi ko inaasahan na sa araw na ito ay magpo-propose pala sa akin si Owen. Binigla niya naman yata ako. Promise, I won't make you cry again. I will give you the happiness that
I couldn't give you before. Bigyan mo lang ako ng isa pa na pagkakataon. Mahal na mahal kita, Angel. Hindi ko na napigilan pa at tuluyan na akong napahagulhol. Hindi ko alam pero sa sobrang tuwa ko ay naiyak pa ako. Kabalik na rin yata ang tuwa ko. Humantong pa sa iyak. Angel, sambit ni Owen. Mommy, say yes na po. Narinig kong utos ng anak ko. Napangiti naman ako habang tumutulong aking mga luha. Itinaas ko ang kamay ko at binigay sa kanya. Abot nga naman ang ngiti ni Owen sa mga oras na iniabot ko sa kanya ang kamay ko. Ano pang hinihintay mo? Sabi ko sa kanya habang pinupunasan ko naman ang luha ko sa aking pisngi gamit ang isa kong kamay. Nagmadali naman ito na isinuot sa akin ang singsing. Kagad itong tumayo pagkatapos may isuot sa akin ang singsing. Saka niyakap ako ng mahigpit. Thank you, Angel. Isa-isa naman na naghiyawan ng mga kapatid ko at iba pa na saksi sa proposal ni Owen sa akin. Pinalingan ko naman sa Olive. Ang laki din naman ang ngiti ng anak ko. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Owen. Siguro, oras na rin para malaman ni Olive ang totoo. Sabi ko sa kanya, para ho kami bumaling sa anak namin. Baby, come here. Tinawag ko si Olive. Lumapit naman kaagad ito sa amin. Why po, Mommy? Napatingin ako kay Owen. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. May sasabihin ako sa iyo, anak. Yumuko ako para mapantayan ito. Ano po yun, Mommy? Itatanong mo po ba sa akin kung payag ako magpakasal ka sa kanya? Kung yun ang itatanong mo sa akin, Mommy, isa lang po ang sagot ko. It's a big yes. Umiling ako. Hindi yun, anak. Ano po yun, Mommy? You need to know the truth. Ano yun, Mommy? Ang totoo. Siya, ang daddy mo. Baling ko kay Owen. Napatingala rin ang anak ko sa daddy niya. Napaawang ang labi. Hindi ito nakapagsalita. Pakiramdam ko na bigla ito o naguguluhan kung paano nangyaring si Owen ang daddy niya. Kung ngayon niya lang ito nakita. Really, Mommy? Sa wakas ay nagsalita rin ito. Tumango ako. Nabigla na lamang ako nang yakapin niya si Owen. Are you really my daddy? Nakayakap sa bewang ni Owen ang anak ko habang itinatanong ito. Yes, baby. I am your real daddy. Sagot ni Owen. Parang kinakabahan pa at halata iyon sa boses nito. If daddy kita, makakatabi ka na ba namin ni Mommy sa pagtulog? Makakasama na ba kita araw-araw? Titira ka na rin ba sa bahay? Nakangusong tanong ng anak ko. Napangiti si Owen. Napatingin sa akin. Paano ba yan? Tatabi na ako sa'yo, sabi ng anak natin. Pilyong sabi ng Owen sa akin. Sa kanya, binalingan ng anak namin. Yes, baby. Makakasama mo na ako araw-araw. Tatabi ako sa mommy mo gabi-gabi. Nakangiting sagot ni Owen sa anak namin. Pabor patuloy sa kanya ang mga hinihingi na favor ng anak namin. Mommy, you are so beautiful. Mangha na sabi ng anak ko na makapasok ito sa loob ng suite kung saan ako'y naayusan. Kasal namin ngayon ni Owen at ito gaganapin sa isang luxury cruise. Akala ko nga sa simbahan. Ang sabi niya, soon daw ay sa simbahan naman. Habang nag-uusap kami ng anak ko ay bigla namang bumukas ang pintuan ng suite. Excuse me, man. Pasensya na ho. Nawala ho kasi bigla si Olive doon sa cabin kaya pinuntahan ko na lamang dito. Isang bakla ang pumasok. Hinahanap dito ang anak ko. Siya ang makeup artist ng anak ko at ng mga bridesmaid. It's okay. Ginitaan ko naman ito. Sumama ka na sa kanya, anak. Hindi matatapos ang makeup mo kapag hindi ka sumunod sa kanya. Sabi ko dito. Lumapit naman sa akin ang anak ko. Give me a quick kiss, Mommy, before I go with him. Nakangusong sabi nito sa akin. Yumuko naman ako para gawaran nito ng halik sa labi. Mabilis ang halik lamang iyon. Happy now? Yes, Mommy. See you later. Halos patakbo pa na lumabas ng pintuan ng anak ko. Napailing na lamang ang makeup artist nito. Pasensya ka na ha? Naku, ayos lang, madam. Sanay na talaga ako kapag bata ang naayusan ko. Expected ko na talaga ito. Sagot naman ito. Napangiti na lamang ako. Nagpaalam na rin ito na lumabas para sumunod na rin kay Olive.
Patuloy naman akong inaayusan ng makeup artist ko. Ma'am, ang ganda-ganda niyo po. Komento nito pagkatapos ng lahat. Napatayo ako at napatitig sa malaking salamin na nasa aking harapan ngayon. Ang ganda-ganda ko. Ano pa kaya kung suot ko na ang wedding gown ko? Excited na ako. Tinulungan na rin nila akong isuot ang aking wedding gown. Off-shoulder ito kaya naman na-expose ang makinis kong mga balikat. Pagkatapos kong maisuot ito ay umikot-ikot ako sa harapan ng salamin. Diyos ko, Inday, napakaganda mo. Tsaka kung kapag nakita ka ng groom, baka hindi na makapaghintay yun sa honeymoon. Biro pa nito sa akin. Sigurado yan. Segunda naman ang isang babae na kasama pa namin dito. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Hindi ko nga pala sila naitanong. Anong pangalan mo? Leia po, ma'am. Sagot ng babaeng tumulong sa akin magsuot ng gown ko. Ako naman po pala si Obet. Obet sa umaga, Betty sa gabi. Biro pa nito. Nagtawanan na lamang kami. Hinatid na rin nila ako sa labas. Paglabas namin sa pintuan ay nandoon na rin sila Kuya Alex at Kuya Allen. Nakangiti ang mga ito habang sinalubong ako. Ang ganda naman ng bunso namin. Wika ni Kuya Allen. Napangiti ako sa sinabi niya. Sa susunod, si Ate Taya naman ang yayain mong magpakasal. Biro ko pa sa kanya. Sigurado yan. Pinag-iipunan ko pa yan. Alam mo naman ang Ate Taya mo. Deserve niya ang bonggang kasal, bunso. Sus, kahit hindi bongga. Ang importante, nagmamahalan kayo. Abay, nagsalita, simple lang ang kasal. Asar naman niya sa akin. Tama na yan. Ihahatid na natin sa angga sa kanyang groom. Baka naiinip na yun maghintay. Tila pabiro din naman na sabi ni Kuya Alex. Sa wakas, ikakasal na rin ako kay Owen. At sa pagkakataong ito'y mahal na namin ang isa't isa. Hindi mo nga naman talaga mahuhulaan ang kapalaran mo. Ilang taon rin kami nagkahiwalay at ngayon sa kasalan pa rin palang aming hantungan. Akala ko nga sa annulment na tuluyan hahantong ang kasal namin, pero iniba iyon ng kapalaran. You just have to wait for the right time, the right moment. Dahil kung kayo talaga nakatadhana sa isa't isa. I never thought the simple wedding I was dreaming of would turn out to be like a fairy tale wedding. Hindi nga ako makapaniwalang naglalakad ako ngayon palapit sa lalaking mahal na mahal ko. Habang papalapit ako sa kanya ay sunod-sunod naman na pumatak ang aking mga luha. Mukhang masisira pa yata ang aking make-up. Pinigilan ko ngunit hindi ko kaya. Kusa na lang talagang nahuhulog ang butil ng aking mga luha. Lalo pa at nakakaiyak ang kanta na naririnig ko ngayon habang papalapit sa lalaking makakasama ko habang buhay. Nang tuluyan ako makalapit kay Owen, saka ko palang natitigan ito. At sobrang gwapo niya ngayon sa paningin ko. Nasabi ko ng gwapo siya pero iba ngayon. Mga ngiti niya palang ay nakakalaglag na ng ponti. Malapad ang ngiti nito habang nakatingin sa akin habang hinihintay na makalapit sa kanya ng tuluyan. Mas lalo pang lumapad ang mga ngiti nito nang mahawakan niya ang kamay ko. Ang ibang groom na nakikita ko nakapagpapalapit na ang mga bride na papaiyak. Ngunit sa Owen, nakangiti lamang ito sa akin. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata. You're so beautiful, he whispered in my ears. Palihim ako napangiti. Nakakakiliti iyon sa aking pandinig. Isa pa, kinikilig din ako. Sa wakas, heto ako ngayon, nasa kanyang harapan. Sasagot sa kanya ng I do, dahil mahal namin ang isa't isa. Ikaw din naman. Sobrang gwapo mo sa suot mo. Para kang si Alden Richards. May dimple ka kasi. Bola ko rin sa kanya. Mas lalo pa nga itong napangiti. Marunong ka rin naman pala mambola. Nito? Oo naman. Ikaw lang naman ang hindi marunong noon. Palibhasa kasi hindi mo pinapansin ang mga pambobola ko sa iyo noon. Lagi mo ko sinusungitan. Ingus ko sa kanya. Nagawa pa namin mag-usap sa harapan mismo ni Padre. Nagsalita na rin naman si Padre. Sinimulan nito ang seremonya. Sa wakas, magiging akin na ng tuluyan si Owen at syempre, magiging sa kanya na rin ako. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba na maging kahati sa iyong buhay ang babaeng ito? Sa hirap man o sa ginhawa? Tanong ni Padre kay Owen. Napangiti si Owen saka ito humarap sa akin. Yes, Padre.
Napangiti ako ng malapad. Mapupunit na yata ang labi ko sa lapad ng mga ngiti ko. Mabuti na nga lang at may belo kaya hindi nila makikita kung gaano ako kasaya sa mga oras na ito. Kinikilig pa din ako kahit na may isa na kaming anak. Sinong hindi kikiligin kung ilang taon din naman kaming hindi nagkita? Ikaw, babae. Naibaling naman ni Padre sa akin ang kanyang paningin. Umayos ako ng tayo. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Sa hirap man o sa ginhawa? Yes, Padre. I do. I do, Padre. Kaagad na sagot ko. Excited lang. Nambalingan ko sa Owen ang lapad na rin ng mga ngiti nito. Saka napailing. Ang gwapo talaga ng asawa ko. You may now kiss the bride. Announcement ni Padre. Kinagat ko kagad ang aking labi. Binasa ko ito na para bang ikinakalat ang lipstick sa aking labi. Handa na akong halikan ng asawa ko. Bumalik sa akin si Owen. Nakangiti pa rin ito. I'm ready. Bulong ko sa kanya. Mas lalong lumapad ang mga ngiti niya. Unti-unti niyang itinaas ang velo na nakatakip sa aking muka. Nasilayan niya rin ang aking muka. Naipikit ko kagad ang mga mata ko na makitang yumuyuko na ito para angkinin ang aking labi. Sa isang idlap lang, ay naramdaman ko ang kanyang malambot na labi. Napaungol pa nga ako sa gitna ng halika namin dalawa. Narinig ko ang pagtikhim ni Padre. Saka ko lang na-realize na nandito pa nga pala si Padre sa aming harapan. Bahagyang pinisil ni Owen ang aking bawang. You're naughty. Bulong niya. Kasi, ginalingan mong masyado. Pabalik kong bulong sa kanya. Natapos ang seremonya at tumuloy naman kami sa reception. Hinihintay namin ang fireworks. Nandito kami sa cruise deck. Dito din mismo ginanap ang reception. Doon lamang lumabas ang fireworks. Napaawang na lamang ang aming mga labi habang hapit ni Owen ang aking bawang. Ang ganda nitong panoorin lalo na at kasama mo ang taong mahal mo. Buhat din naman ni Owen si Olive. Hindi rin kasi ito nagpatalo sa akin. Mas malambing pa nga ito kaysa sa akin. Nilalambing niyang palagi ang daddy niya. When I grow up, I'm going to get married too. Gusto ko kasi makakita ulit ng fireworks. Natuwa naman kaming pareho ni Owen dahil sa sinabi ng anak namin. Pasko at New Year. Nakikita mo ito, anak? Ani ko. But I prefer to be the center of attraction when there are fireworks, Mommy. Katulad po ninyo ni Daddy. Kayong bida sa araw na ito kaya gusto ko ako din ang bida pagdating sa araw na merong fireworks. Natuwa na lamang ulit kami ni Owen. If you want fireworks, we can prepare fireworks for your birthday. No, Daddy. I prefer this on my wedding day. Nakangusong sabi ni Olive. Napailing na lamang kami ni Owen. Matagal pa iyon, anak. Sabi ko sa kanya. Bukas, Mommy, magpapakasal na ako. Nanlaki na lamang ang aming mga mata ni Owen. Diyos ko na batang ito. Hindi niya yata alam ang mga pinagsasabi niya. Why, Mommy? Anak, ang wedding ay para lang sa mga taong nasa tamang edad na. Isa pa, sa 2 taong nagmamahalan. Ani ko, bakit may mahal ka na ba? Kayo po ni Daddy, mahal ko. Sagot naman niya. Napangiti na lamang ako. Maya-maya lang din ay natapos ng fireworks show kaya kinuha na rin nila Kuya Alex si Olive. Pumunta naman kami sa gitna para mag-slice ng maliit na piraso ng cake para pagsaluhan naming dalawa ni Owen. Sinubuan ko na muna siya bago ako naman ang sinubuan niya. Pagkatapos niya ako subuan ay hinalikan niya naman ako. May cake pa nga sa labi ko. Tanikman niya ito sa pamamagitan ng paghalik niya sa akin. Better. Komento niya pagkatapos. Nakagat ko na lamang ang aking labi. Isa-isa rin naman kaming binati ng mga bisita. Lumapit pa nga sa amin si Vivian. Kasama nito ang asawang si Mike. Nakilala ko lang din ito dahil sinabi ni Owen sa akin. Sa pagkakataong ito ay wala ng selos na namamayani sa dibdib ko. Pass at nalaman ko rin na tinulungan lang ni Owen si Vivian. Walang namamagitan sa kanila noon. Maging si Ethan ay dumalo din sa kasal namin ni Owen. Guess what? Kasama niya ngayon ang babaeng pakakasalan niya. Hindi ko nga akalaing mauna pa pala ang kasal namin ni Owen kaysa sa kanila. Napakabata pa ng fiancé ni Ethan. Lahat sila ay may kanya-kanyang dala na regalo para sa amin. Napakalaki pa nga ng regalo ni Ethan para sa amin ni Owen.
Habang sila Vivian naman at Mike ay ganoon din. Lumapit din sa amin sila kuya para batiin kami ni Owen. Si Ate Thea naman ay hawak-hawak nito si Baby Rhea Jane. Si Kuya Oscar naman ay binati din kami. Akalain mo nga naman, hindi pala magkaibigan kundi magkaibigan. Nito na may halong pangaasar. Sa pagkakaalam niya kasi magkaibigan lamang kami ni Owen, kaya laking gulat niya nang malamang ikinasal na pala kami noon ni Owen. Maging mga kaibigan ni Owen at business partner ay isa-isa rin na lumapit sa amin para batiin din kami. After ng reception, ay nagtungo na rin kami sa aming suite. Bukas na lamang kami aalis patungo sa Surigao del Sur para bisitahin ang Naked Island. Ang saya ng pamilyang binuo namin ni Owen at wala na akong hihilingin pa doon. Kontento na ako sa kung ano ang meron ako ngayon.